Aktibong nagpapabulas, aktibong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Aktibo, Yaramila Aktibo. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Aktibo, Yaramila Aktibo. Yaramila lala, Yaramila lala. Yaramila Aktibo, Yaramila Aktibo. Yaramila Aktibo, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Aktibong nagpapabulas, aktibong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Aktibo, Yaramila Aktibo. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Aktibo, Yaramila Aktibo. Yaramila lala, Yaramila lala. Yaramila Aktibo, Yaramila Aktibo. Yaramila Aktibo, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Aktibong abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila lala, Yaramila lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Sa bawat magsasaka, karamay nyo kami. Sa pagtatanim, sa matinding init, sa pag-aani, sa pangangalaga, sa patuloy na pag-aksyon sa kabila ng mga hamon. Isang malaking pasasalamat sa mga bayani ng ating bayan. Karamay nyo kami upang siguraduhin na hindi kayo mapapabayaan. Hindi kayo nag-iisa. Anuman ang ating pagdaanan. Yara Fertilizers Philippines. Okay, magandang araw po mga kayara. Andito na naman po kami ulit para magbahagi po sa inyo ng mga magagandang tips, magagandang impormasyon para po magamit natin sa ating sakahan. Ngayong araw pong ito, ang atin pong pag-uusapan ay yung mga ang mga dapat gawin natin sa larangan po ng pagtatanim ng mais. Okay po, ang atin pong speaker ngayon ay nagmula po sa Northern Luzon, sa Cagayan Valley, sa ngalan po ni Mr. Bayani Gamiao. Siya po yung ating makakasama ngayong hapon at i-discuss po niya sa atin kung ano po yung magandang gawin, magandang sundin para po mapataas natin ang antas ng ani ng ating mais. Okay, nitong mga nakaraan pong panahon,
nitong nakaraang linggo, meron po tayong tumamang bagyo dito sa ating bansa. Sunod-sunod nga po yan makikita nga po ninyo in 3 weeks time, 3 bagyo at ang lately nga po, ang Bicol, binaha, ang Central Luzon, binaha, marami pong nasirang na mga pananim. Pero hindi po yan pipigil sa atin para tayo ay magtanim pong muli. Babangon po tayo dyan at sa tulong po ng May Kapal, tayo po ay makakabangon ng maganda at darating din po ang panahon na makakakita rin po tayo ng magandang ani. So, hindi ko na po patatagalin. Ngayong hapon po, ipapasa ko na po ang mikropono sa ating kasama doon po sa aming Cagayan Valley, si Mr. Gani Bayani Gamiao. Mr. Bayani, magandang tanghali. Okay, magandang araw po mga kasaka at mga kayara. Muli, aking pong ipapakilala ang aking sarili. Ako nga po si Bayani Gamiao, ang sales agronomist ng Cagayan Valley Region o Region 2. Sa pangalan po ng Yara, kami po ay nagpapasalamat sa inyo ng napakarami sapagkat patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating pong kwentuhang bukid natin dito sa ating pong FB live streaming. At ngayon, sabi nga po ni Sir Marcel, tatalakayin po natin ang pagtatanim ng mais. At bago po natin simulan kung talakayan, narito po ang mga para po sa ating pag-iingat laban sa COVID-19 na pandemya sa panahon natin ngayon. Ang unang muna, ugaliin po natin maghugas ng ating mga kamay sa tamang paraan at iwasang at mata. Takpan ng ating bibig at ilong ng tissue o ng panyo kung tayo po ay babahing at uubo. At panatilihin malinis at malusog ang ating pong pangangatawan. Susunod, sundin po natin ang tamang layo ng distansya na halos 1 metro habang tayo po ay nakikipag-usap. At ang panghuli, umiwas po tayo o lumayo sa mga taong may sakit. Yan po ang ating pong pag-iingat o paalala laban po sa coronavirus disease. At sa ngayon, dadako po tayo sa ating pong talakayan. At narito po ang mga hamon. Hindi po natin matatawaran usay at diskarte ng ating pong mga magsasaka. Marami po tayong mga hamon na kinakaharap tulad sa panahon ito, nariyan po ang pandemya ng COVID sa tao, ASF, alagang baboy at bird flu para sa mga poultry. Kabila po ng mga hamong ito, lumalabas po ang ating pong ugaling Pilipino. Sabi nga po natin, habang nasusugatan, lalo po tayong tumatapang. Kaya po kami sa Yara ay nagpapasalamat sa inyo at sumasaludo sa ating pong mga kapwa magsasaka. Narito po ang mga hamon o problema na dulot ng kakulangan sa nutrisyon. Ano po ba yung mga obserbasyon o karaniwan nakikita po natin sa ating pong tanim na mais? Nariyan po ang mga pansot o maliliit. Hindi pantay-pantay ang paglaki at maputla ang pagkaberde. Nagdadako po tayo sa pagsipol po ng mais. Mayroon pong 3 yugto ang pagsipol ng mais. Nariyan po yung tinatawag nating paglitaw, ang pag-uugat at suportang nutrisyon para sa butil. Ang pagsibol ng seminal roots ay nakasalalay sa endosperm. Kasunod dito, sumusunod nating nodal roots o yung lateral roots. Ang mga ugat na ito ay malaking tulong para sa water at nutrient uptake. Nakasalalay din sa paglaki nito ang sustansyang natitira sa buto o tinatawag nating endosperm. Kung konti lang sustansyang natitira,
magiging mabagal ang paglaki at pagdami ng ugat. Magiging mabagal ang mais. At natin mga nilalagay ng mga pataba sa ating yung tinatawag natin starter fertilizer o yung seed fertilization. Ito po ay lagay natin o ihahalo sa buto o itanim. Napaka-epektibo po nito. Sandy soil o yung napakababang organic matters. Ito po ay nagbibigay o nagtataglay ng nitrogen, phosphorus at zinc. At mas mabilis po ang pag-arangkada ng ating pong tanim na mais. Ito po yung ipapakalala po namin sa inyo, yung tinatawag nating Yaravita, Teprosin, and Pizzic. Ano po ba yung mga taglay? Sabi nga po natin kanina, nariyan po ang nitrogen, phosphorus at zinc. Ang nitrogen ay mabilis na magpalaki. Mas matangkad, mas mahaba at maberde ang dahon. Ang phosphorus po naman, siya po yung nagpapakapal, nagpaparami at nagpapahaba po ng ugat. At yung zinc, siya naman po ang responsable doon sa chlorophyll at auxin development. Ito po yung pagsibol ng ugat at yung po mga talbos. Siya po yung responsable sa pagtangkad natin pong maisan. Paano po ba ang paghahalo? Mapapanood po natin sa video ito ang paghahalo ng Yaravita Teprosin. Bago po natin ihalo, tulugin po natin ang Yaravita Teprosin para po yung mga nagsettle na suspension doon sa ilalim ay may halo doon sa liquid. At kapag po nabuksan na rin po ninyo ang isang sako ng mais at ibuhos po natin ito, saka po natin siya haluin. Mga 5 to 10 minutes, maaari na po nating itanim ang na-treat na Yaravita Teprosin sa ating buto ng mais. Ano naman po yung mga pagkakaiba sa paglaki ng mga ugat? Makikita po natin sa slides yung kung nagamitan ng Yaravita Teprosin at yung walang Yaravita Teprosin. Kung makikita po natin, napakahaba po ng ugat, pantay-pantay po ang kanyang pagtubo. Ibig sabihin, kapag po pantay-pantay ang tubo, maganda ang pag-arangkada at magandang tingnan para sa ating pong mga magsasaka. Pangalawa, makikita po ninyo yung pagkakaiba, mas matataba, mas malusog ang puno ng ating pong mais. Kapag po mataba o malusog ang puno ng ating mais, ibig sabihin, mas malalaki rin po ang puso o bunga ng ating pong mais. At mapapansin po ninyo sa ating pong slides, mas mahaba po ang ugat, hamak na mas malakas, mas makapal ang pinong ugat o yung pong mga tinatawag natin mga root hairs. At matangkad na pananim, makapal, natangkay, at mas makapal at malapad na dahon. Yung pong walang Teprosin, napakaikli po ng ugat. Kaunti ang pinong ugat, pansot o maliliit at makitid at maikli ang mga dahon na hindi po na-applyan ng Yaravita Teprosin. At pupunta po tayo kung ano po ba yung mga sustansya na kailangan po ng ating pong mga mais. Pag po tayo pumunta po dito, tanungin po namin, ano po ba yung mga karaniwang ginagamit po natin? Sa mga magmamais, ang mga karaniwang po natin ginagamit, yung tinatawag natin 1620, urea, o kaya triple 14.
kung saan hindi lamang po pala 3 o 4 na nutrisyon ang kailangan ng ating pong mais. Para po mas malago o mas marami at mahaba ang ugat, kailangan po natin ang phosphorus, calcium, boron at zinc. At para naman po sa nutrisyon na mas mahaba at mas malaki ang puso ng mais, puno, siksik at mabigat ang puso, kailangan po natin ng nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium at sulfur. Para po mas matibay at tangkay at maiwasan po natin ang paghapay. Ano po ang mga sustansya kailangan? Kailangan po natin ng nitrogen, potassium, calcium at boron. At para po may panglaban sa pagtama ng sakit, kailangan naman po natin ng nitrogen, calcium, at phosphorus. No, yun po yung mga kailangan ng mga sustansya na kailangan ng ating pong maisan. No? Kaya kailangan po natin ang tama at balanseng nutrisyon para sa ating pong tanim na mais. At narito po yung ating pong mga crop program. No? Napaka-critical ang paglalagay po ng abono sa ating pong maisan para po makamit natin ang magandang ani. Sa inyong palagay, ano ang pinaka-importanteng bigyan ng pansin ay yung kompleto at balancing nutrition? Right trade, ang tamang dami, base sa pangangailangan ng ating pong tanim na mais. Right time, ito po yung paglalagay ng abono sa tamang panahon na kinakailangan ng ating pong mga mais. At right place, ito po yung tamang lugar ng paglalagay ng pataba sa ating pong mga tanim na maisan. Yung po yung mga dapat po nating sundin sa paglalagay po ng mga pataba. At dito po makikita po natin yung mga tama na paglalagay ng pataba. Ano po ba yung mga karaniwang problema po natin na nakikita kapag po tayo nakapagtanim na doon sa tinatawag natin sa 10 to 15 days after planting. No? Nakikita po natin yung mga karaniwang problema dahil sa kakulangan po ng phosphorus, manipis at mababaw na ugat, nagkukulay ubi ang mga dahon at nababanso yung ating pong mga pananim na mais. Pangalawa, dahil sa kakulangan ng nitrogen at zinc, payat po ang mga puno, makitid at madilaw na dahon, sanhi po niyan, mabagal po ang paglaki ng ating pong mga pananim na mais. Yan po yung mga karaniwang problema po natin. Kung mayroon pong problema, mayroon naman po tayong ibibigay na solusyon. Ano naman po yung ibibigay ng Yara na solusyon sa ating pong mga problema sa ating pong mga pananim na mais? Narito ho, ang ating pong mga kailangan na ilagay sa ating pong mga pananim na mais doon sa 10 to 15 days after planting para po sa patuloy na paghaba at pagkapal ng ugat, mabilis na pag-arangkada, may iwasan po ang pagkabanso at magiging maganda kung malalaki po ang puno o pangangatawan ng ating po mga pananim. Ito po yung mga kailangan po natin ilagay sa ating pong maisan. Gagamit po tayo ng Yara Mila Activo, 3 hanggang 6 na bag at 2 bag na Yara Vera Viking Chip Urea Zinc. Ibig sabihin, dun sa 10 to 15 days after planting, kailangan po natin ng 5 hanggang 8 bags. Depende po yan sa populasyon o sa density ng ating po mga pananim. Kapag po ang ating populasyon ay nasa low pop, yung tinatawag na kakaunti ang populasyon, kailangan lamang po natin ng 5 bag. Kapag po tayo nasa high population, kailangan po natin maglagay ng 8 bag na pataba
sa ating pong mga tanim na maisan. No? Nagdedepende po yan doon sa density ng ating pong mga pananim. At ang pangalawa na ating pong i-recommenda ay yung pong paglalagay o pag-i-spray po ng ating pong Yaravita. Ito po yung tinatawag nating Yaravita Glycerol. Siya po ay unique. Bakit po siya unique? Dahil ito po ay pwede po nating ihalo o compatible po siya doon sa tinatawag nating glyphosate. Ibig sabihin, wala po tayong babaguhin. Magdadagdag lamang po tayo ng glycerol doon sa ating glyphosate para po i-spray sa ating pong maisan. Siguraduhin lamang po natin na ating pong tanim na mais ay yung pong mga RR o yung glyphosate ready. Kapag ka po mga traditional o hindi po siya RR, huwag po kayo mag-spray ng glyphosate. Bakit? Pati po yung inyong mga mais sigurado mamamatay. No? At siguraduhin lamang po ninyo at dapat alam po ninyo kung anong binhi yung po inyong itinanim. Yan, maglalagay po tayo, maghahalo po tayo ng glycerol doon sa glyphosate para po mamatay ang mga damo, yung po mga mais, mas mabilis po ang pag-arangkada at may iwasan po ang stress sa ating po mga pananim na mais. Narito rin po yung ating po rekomendasyon kung gaano po ba karami ang ating pong ilalagay. Maglalagay po tayo ng 250 hanggang 250 ml doon sa isang knapsack sprayer o sa 16 liters. Ano? Yung pong timing, ihahalo lamang po natin ito sa pag-spray po ng glyphosate. Kaya napakagaan o wala pong dagdag gastos sa pag-uupa ng pag-spray. Ihahalo na lamang po natin yan. Ano? Ito po yung ating pong Yaravita Glycerol. No? At susunod, doon po sa 25 to 35 days after planting, ito naman po yung mga pagkaraniwang problema na ating pong naobserbahan sa ating pong mga maisan. Sa kakulangan po ng phosphorus, mapapansin po natin na ang mga puno po ay payat, di pantay-pantay ang paglaki ng mga ating mga mais, maikli at makitid, at naninilaw ang dahon at ibig sabihin kapag tapo payat ang puno at o tangkay ng ating pumaisan ay madali po siyang kumapay. No? Kapag kapusing efficiency, yung pong mga pagitan ng mga dahon ay maiksi. Makikita po ninyo sa larawan, halos pantak po siya o maliliit lamang po yung ating pong mga pananim na mais. At kakaiba po ang kulay ng dahon ng ating pong mga mais. Narito rin po ang mga karagdagang hamon para sa panahon ng pamumunga. Ano? Kapag kulang ng potassium at mga micronutrients, katulad po ng magnesium at boron, makikita po ninyo sa larawan. Ano? Maliliit at di puno ang puso ng mga bunga. Kapag po ganyan ang ating bunga ng mga mais, ibig sabihin, may kakulangan po pala sa nutrisyon ang ating po mga mais. Ano? Yan po yung mga nakikita po natin o karaniwang problema sa ating po mga pananim na mais. At sabi nga po namin, kapag po mayroon kayong problema sa inyong mga tanim na mais, mayroon din po kami ibibigay na solusyon para po maging maganda, puno at siksik ang mga bunga ng ating pong mga pananim. Narito po ang ating pong solusyon para doon po sa 25 to 35 days after planting. No? Para sa patuloy na paglaki ng ating pong mga pananim na mais, maging magandang ang pangangatawan, malusog, matataba, para sila'y maging handa para sa pagpupusok.
para maging matibay ang puno at maiwasan ang paghapay. Narito po yung ating pong solusyon. Maglalagay po tayong muli ng 3 hanggang 6 na bag na Yaramila Activo at 2 bags na Yaravera Viking Ship Urea Plus Zinc. Sa makatwid, ang kailangan po natin ilalagay ito po sa 25 to 35 days o yung tinatawag natin pong side dress, 5 hanggang 8 bags na pataba ang ating pong ilalagay. Para po masundan po natin, narito po yung ating pong tinatawag na Yara Crop Program. Unang-una, para po sa seed fertilization o seed fertilizer ang tinatawag po natin, nariyan po ang Yaravita Teprosin. Nabanggit po namin sa inyo kanina, ang isang bote, isang bag lamang po ng mais ang ating pong lalagyan. Sa 1 hektarya po ang ating lalagyan, kailangan po natin ng 2 bag na mais. Kailangan din po natin ng 2 bote na Yaravita Teprosin. Siguraduhin lamang po natin na bago po natin ihalo, ay kulugin po natin ang ating Yaravita Teprosin. Paano naman po yung paraan ng tamang pagkakalog o pag-aalog ng Yaravita Teprosin? Kailangan po ang pagkalog po natin ay pataas. Huwag po yung mababa. Baka po kapag kayo nakatalikod at makikita kayo ng inyong misis, ay baka ibang kanyang isipin. Doon po sa 10 to 15 days, sabi nga po natin kanina, 3 hanggang 6 na bag na Yaramila Activo at 2 bag na Yaravera Viking Ship Urea Plus Zinc. At sa pangalawang side dress, yung 25 to 35 DAP, 3 hanggang 6 uling Yaramila Activo at 2 bags na Yaravera Viking Ship Urea Plus Zinc. At doon po papasok yung Yaravita Glytrate na kung saan ihahalo po lamang po ninyo ito kung anong araw po kayo mag-i-spray ng glyphosate. Doon lamang po natin isasama ang ating po Yaravita Glytrate. At narito rin po yung ating po isang produkto kung saan ang iba hindi po available ang Yaramila Activo. Ang available po sa Yaramila Grower. Halos ganun din po yung po ng ating unang-una, maglalagay din po tayo ng bawat bag o bawat sako ng mais, 1 bote po na. Yan po ang ating pong crop nutrition solution para sa ating pong mga mais. At amin po ipapaalala sa inyo kung paano po ba yung paghahalo ng ating pong Yaramila at Yaravera. Halimbawa, kapag po tayo mag-apply na bukasan, doon din po tayo maghalo. Yung bago kasi, mamayang hapon, maghahalo na po sila. Ating po patabang Yara, kung kailan po kayo mag-apply, bukas po kayo mag-apply ng pataba, bukas ng umaga rin po tayo kung paghahaluin ang ating Yaramila Grower, Yaramila Zinc. Bakit po namin ito pinapaalala? Pag yung pong ating pong mga pataba ay napakabilis po siyang malusaw. At lalo na pagka hindi po ninyo kasi na at mayroon pong papasok na hangin, mababasa o mamamasa yung pong ating pong pataba. Kapag po na masana, medyo mahirap na po natin itong isama o ilagay sa ating pong maisan. Yung po ating pong paalala. At nire-recommend na rin po namin kapag po kayo mag-a-apply ay doon sa basa o mamasa-masang lupa. Hindi po namin nire-recommenda yung sa mga nagpapatubig na maglalagay po muna kayo ng pataba at saka kayo magpapatubig. Ang nire-recommenda po namin dapat kailangan
mabasa o mamasa-masa yung lupa ng ating pong taniman na mais. No? Yan po yung ating pong paalala. At kung ano po ba yung mga pagkakaiba o yung mga bentahe ng ating pong mga yaramila. Kikita po natin dito sa slide. Ito po yung sustansya ng ating pong pataba dun sa isang butil. Halos pare-pareho yung laki po ng bawat butil. Pagka po isasabog po natin ito, uniform alat sa butil. At madali po siyang matunaw o malusaw. Kagandahan lamang po na to, sabi nga po namin, yung isang butil, nakapaloob na po doon yung 3 hanggang 5 o 8 nutriheno na nakapaloob doon sa ating pong yaramila. Halimbawa, ilaktibo, meron po siyang nitrogen, phosphorus, potassium, at boron, nandoon na po siya sa isang butil. No, ibig sabihin, kapag po kakainin siya ng ating pong halaman, halos lahat matatanggap o makakain po yan ng ating pong pananim na mais. O, yan po yung kagandahan o pagkakaiba o mga benepisyo ng ating pong yaramila. At ipapakita rin po namin sa inyo sa slide yung pong pagkakaiba ng produkto ng yara at doon po sa karaniwan ginagamit po sa bahay. Ano po ba yung pagkakaiba ng ating pong mga produkto doon sa karaniwan po ninyong ginagamit? Halimbawa, 1620. Ito po yung mga pagkakaiba ng ating pong pataba. Sa yaramila, yung pong nitrate nitrogen ay readily available. Kapag po inilagay po natin siya sa lupa o sa ating pong pananim na mais, sabi nga po natin, mabilis po siyang malusaw. Sa ulauog lamang po ng 4 na oras, basta mamasa-masa o basa yung ating lupa, agad-agad po siyang kakainin ng ating pong halaman o ng ating pong pananim na mais. At meron po tayong ammonium nitrogen. Ang ating pong yaramila ay nagtataglay ng luto at lulutuin klase ng nitrogen. Sabi nga natin, yung nitrogen, ito po yung panagbigyan pangangailangan ng tanim. At yung nitrogen, siya naman po yung susunod na kakain na kailangan naman po ng ating pong mais. Ibig sabihin, mabilis po epekto na mahaba po ang kanyang visa sa ating pong mga pananim na mais. Yan po yung pagkakaiba ng ating pong doon sa kaniwang po ninyong ginagamit. Sabi nga po na pagkain po, pero yung initatig na lang, pwede na pong kainin. At yung talagang makakabusog sa atin, yung pong pagluluto ng tanim. Yung po yung mga, kung ihahalimbawa po natin doon sa pagkain po ng tao, yung ating pong pataba. Meron po siyang mabilis kainin para sa dagliang pangangailangan at para sa mga susunod na pangangailangan pa ng ating pong pananim na mais. Yan po yung pagkakaiba ng ating pong mga pataba. At narito ang pangalawang hamon sa ating pong mga sasaka. Ito po ang mababang ani na nagdudulot ng mababang kita, lalo na pagka pabago-bago ang presyo ng ating pong mga pananim na mais. Ano po yung ating pong hamon? Kailangan po natin na mapataas po ang ating ani. Ayun din, para maging mabigat ang butil at puso ng ating pong aning mais. Yan po nagtatapos ang ating pong talakayan
At ibabalik ko po muli kay Sir Marcelo at baka po mayroon siyang idadagdag pa. Sir Marcelo, go ahead. Okay, maraming salamat Bayani. Okay, at palagi ko covered mo na lahat yung ating mga dapat tandaan dyan sa pag-aalaga ng mais. Okay, mayroon na akong mga natatanggap ditong mga mensahe na humihingi ng tinatawag nating crop program para sa mais. Ayan po, ayan, maipapadala naman po namin sa inyo yan. Okay, bago natin po lumipat tayo doon sa question and answer po natin, nais ko po muna sa inyong ihayag yung ating Yara Kwentuhang Pambukid Quiz. Dalawa po ito ngayong hapon na to. Unang-unang tanong, ano ang Yara Vita na ginagamit sa seed fertilization? Yung inilalagay po natin sa binhi para mas uniform po yung pagsibol niya, pantay-pantay yung paglaki. Pangalawang tanong, anong Yara Vita foliar fertilizer ang pwedeng ihalo sa glyphosate? Kasi pag nag-aalaga tayo ng mais, tayo po ay nagpapa-spray ng pamatay damo at yun po ay glyphosate. So ano pong Yara Vita product o Yara Vita foliar fertilizer ang pwede nating ihalo doon na hindi mababawasan yung bisa ng glyphosate pero yung epekto doon sa ating halaman mas maganda po dahil hindi mapipigilan yung paggamit ng sustansya. O ulitin ko po ulit ha, yung unang tanong, ano po yung Yara Vita na ginagamit sa seed fertilization? Pangalawang tanong, ano ang Yara Vita foliar fertilizer na pwedeng ihalo sa glyphosate? Okay, hindi po tayo samugot dyan doon sa ating Facebook page. Pili po tayo ng 5 palad na magmawagi po. Okay po? So, sa puntong ito, Bayani, uumpisahan na natin yung tinatawag nating pagsasagot doon sa mga nagpadala ng mga katanungan po sa atin. Okay, meron tayong isang nagtanong dito, si Mr. Adrian Emmanuel Gladstone. Sigurado, kaya-kaya mo sagutin ito. Ano po ang produkto ng Yara na pang-rescue sa pananim na mais na nababad sa tubig? May part po kasi akong mahaba ang lupang sakahan ko. May time po nung umuulan ng malakas, nababad ang tanim ng kong mais, halos hindi na lumaki at namumula po ang dahon. Okay, Bayani? Itong tanim ni Sir Adrian ay na-stress, tama po ba, Sir? Yan. At ito po yung ating pong rekomendasyon. Meron po tayong isang produkto na kung saan tinatawag din po natin itong Yara Vita na hindi po natin nabanggit kanina sa ating pong talakayan. Pero ito po yung ginagamit po natin para panlaban doon sa stress. Ang ating pong pwedeng i-spray yung Yara Vita Crop Boost. 100 ml lamang po ang ating pong ilalagay sa 16 liters. Yun po yung ating may tutugon, Sir Marcelo, sa katanungan ni Sir Adrian Emmanuel Gladstone. Okay. Maraming salamat, Bayani. Ganito po kasi yon ang ginagawa po namin dyan. Kung halimbawa, meron kayong inaasahan na tatamang malalakas na hangin, may bagyo, ayan na po. Nire-recommenda namin, mag-spray na po kayo sa inyong mga pananim. Tapos, pagka po, alis na yung bagyo, nakaalis na po yung stress na tinatawag namin, ayun, pwede pa rin po kayo mag-spray para naman po mapabilis yung tinatawag nating pag-recover o pagbangon ng ating mga nahirapan na pananim na mais. Okay po? Jerome, meron ba dyan sa iyong additional questions? Mabagal yung takbo ng aking computer eh. Medyo... Okay. Dali lang po ho. Bumabagal yung kan. Ayan, pareho pala tayo. Okay. Ito si Mr. Adrian Emmanuel Gladstone din po. Ito po yung nagre-request sa atin ng crop nutrition program para po sa mais. Asahan po ninyo, ipapasa po namin sa inyo yung kahilingan ninyo na Yara Crop Nutrition Program. Isang magandang tanghaling pagbati po kay Mr. Yeo Vanni na nanonood po sa atin mula sa Surala, South Cotabato. Magandang tanghali po at anong banggit niya dito, maraming salamat po sa mga guide ninyo. More power, Yara people. Welcome po, sir. At natutuwa naman po kami at kami po ay nakapagbigay tulong
sa mga kailangan ninyong malaman po sa larangan po ng pagsasaka. Kay Marvin Vista po, keep it up, sir. Long time no see yan. Yara, gamit ko na yan sa gulayan. Maraming salamat po sa pagtitiwala, Mr. Marvin Isita. Okay? Tingnan pa po natin kung meron pa pong dito. Ayun hapon, Sir Gio Bandi. Ay bag na malim, Sir Marvin Isita. Okay, hindi ko maintindihan siya sabi mo yan. Okay. Meron pa ba dyan, Jerome? Meron ka pang bago? Wala na dito sa akin kasi eh. Okay. Okay. Ipaalala ko lang po ulit yung ating FB Live questions, yung dalawa ko pong binanggit. Pwede na po kayong mag-start na magsagot ngayon at titingnan po natin kasi kwan po yan yung unang 5 tama na makakapagbigay ng sagot, makakapag-send ng mensahe sa amin, yun po yung aming pipiliin na mananalo po. Okay po? Sir, ano naman po yung mapapanalunan doon sa mananalo? I-announce na lang natin doon sa susunod na episode natin kung ano yung ibibigay nating premyo doon sa mga magwawagi. Kasi depende yan doon sa ating coordinator kung ano yung kanyang ibibigay para dito sa FB Live session ngayon. Okay? So, sandali lang ha. Meron ditong merong nakitang mahabang katanungan eh. Okay. Hindi. Ito pa rin yung nasa nasa tubig. Okay. Wala nang natatanggap na wala na pong natatanggap na katanungan dito. So, itutuloy ko na po ngayon yung ating huling bahagi ng ating presentation. Okay? Okay. Ayan. Okay. Inaanyayahan po namin kayo lahat na i-follow ang Yara Philippines sa Facebook. Pwede po ninyong i-like yan, i-follow, pwedeng i-share. Kasi nice po na mas marami po yung makaalam na mayroong programang ganito na malaki yung maitutulong sa larangan po ng pagsasaka. Ganon din po, inaanyayahan din po kayo na mag-subscribe po kayo sa Yara Philippines sa Facebook page. Meron po kaming Facebook page na ngayon kung saan itong halos 40 po na FB live streaming na nagawa ng Yara, nandun po yun, parang library po yun. Kung hindi po kayo nakapanood nung nag-live session kayo, nag-live session kami, marapat lang po na bumisita kayo doon at makikita po ninyo. Nakasalansan po doon, mamili na kayo kung ano pong gulay yung inyong gustong balikan at makikita po ninyo, makikinig nyo po ulit yung aming mga ginawang presentation. Okay po, ang Yara Fertilizer Philippines po, yan po ay nagdaraos ngayon ng 115 years anniversary sa larangan po ng agrikultura. Kaya nga po, inaanyayahan namin kayong mga magsasaka, kayong tangkilik sa mga produkto ng Yara na bumisita sa inyong mga suking tindahan para doon sa regalong diskwento. Yan po ay pagbibigay-pugay namin, pagpapasalamat namin sa mga magsasaka. At gayon din po, ang Yara Fertilizer Philippines po ay nagko-conduct pa rin po ng FB Live session kada Biyernes. Ngayon po, nag-iisip kami ng medyo magandang pagpapalit ng oras kasi dati-dati po 1 to 2 o'clock. Pero tinitingnan po namin dahil nga po mayroon ng mga estudyante tayo na gumagamit ng internet. Baka po kami nakakaagaw doon sa kanilang oras na paggamit ng internet. Kaya nga po, nagpapasurvey kami, inaalam namin ano ba yung magandang oras para po kami ay mag-broadcast nitong aming FB Live session. So very soon po, ihahayag namin sa inyo yung aming nakitang magandang oras para po mas marami po yung makaka-attend dito sa ating FB Live session. Okay. So sa larangan po ng Yara Fertilizer Philippines, pasalamat, Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Bayani, pwede ka nang ipapasa ko ulit sa iyo yung microphone. Muli po, Bayani Cambiao, ang Sales Agronomist ng Region 2 Cagayan Valley.
Sa pangalan po ng Yara, kami po ay nagpapasalamat sa inyo ng napakarami at isang magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Salamat po ulit. Muling sisibol ang panibagong taon. Tayo pa rin ang magkakasama. Sa bawat unos at hamon, tayo pa rin ang magkasangga. Ito ang kwento. Ang inyong ani ay ani ng sambayanan. Sa inyong kabayanihan, para sa masaganang bayan. Kwento ng pagsulong. Bukas, hindi kami magsasawang bigay pugay at sa mga susunod na henerasyon, pasasalamat ay aalay. Sa bawat pagsisikap, katabi ay magandang laharap. Uusbong ang bayang progresibo, kaya kami ay saludo sa inyo. Saludo sa mga magsasaka. Kasama ang Yara